Kape muna tayo, bro. Salamat bro sa mainit na kape. Yun. Ako. Sarap na yung timpla na to. Pero naalala mo dati bro, no? Yung tinitimpla natin, hindi naman ito. Oo. Yung talagang Malamig. maapaw yung yelo. Maapaw ng yelo, malamig. Kaya, pero kalahin mo nga naman sa hindi ko sukat akalain na sa biyaya ng Diyos bilang ako, babaguhin ako ng Panginoon na dating manginginom, dating sugarol, at siguro lahat ng bisyo masasabi kong natikman ko, pero at the end of the day, nung nakilala ko yung Panginoon, nasasabi kong isa ako sa mga taong nabiyayaan ng pagmamahal ng Diyos dahil sa lahat ng nagawa kong mga pagkakasala, ito at minahal pa rin ako ng Diyos. Ngayon, mahabagin na ating Panginoon. Nabanggit mo nga dati, bro, no? Naalala ko nga dati, nung time ng pandemic, bro, walang trabaho nun. Oo, mahirap yung panahon. Mahirap lumabas, hindi ka makalabas, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-sideline. Tapos, binabawal din doon ang pag-church. So, naalala ko nun, nag-uulam na kami itlog kasi wala talaga hindi makapagtrabaho. Pero biyaya ng Panginoon, nagpatuloy, lalo na ang pananambahan. Kasi binabawal na ng pananambahan halos sa mga churches na nagsara, pero tayo nun hindi nagsara. Dire-diretso, kaya nabiyayaan tayo physically at ganoon din yung spiritual natin nagpatuloy. Yes, patuloy na binayaan tayo ng Panginoon. Kaya nakaka-amaze ang ginagawa talaga ng Panginoon sa atin. At saka salamat din bro sa oras mo. Meron din, alam mo naman kasi sa pagiging isang Kristiyano, kakambal na natin talaga yung problema. Kaya talaga bro. Pero sabi ko nga, dati, hindi ko magawa na makipag-usap sa ibang kaibigan ko na lalo na dating unbeliever. Dati kasi, pagdating sa kasayahan ng inuman, andyan sila Oo. Pero pag ikaw yung nangangailangan, pre, nandiyan ka ba? Pwede bang makausap sandali? Laging sinasabi, busy ako Brad, may mga gagawin kasi. Ganun talaga. Pero sabi ko nga, biyaya ng Diyos, at nakakilala sa Panginoon, papasalamat talaga ako sa church, especially sa pastor natin na talagang binibigyan tayo ng pangangaral about sa Panginoon natin. Totoo yun, totoo. Sabi nga, sino ba magpapalakasan kung di tayo rin ang magkakapatid? Kasi, sabi nga sa Biblia tayo isang dugo lang. Kahit na ba magkakaiba tayo ng lahi, sabi nga, pero isa lang naman ng ating Panginoon. So, tayo mga anak niya. So, sino ba magpapalakasan pa kung di mga anak niya? Naalala ko tuloy yung mga sitwasyon na nangyari nga sa church noon, nung dati pa noon, halos nang lalamig yung mga kapatid na hindi makapag-church. Pero biyaya ng Panginoon, nagpatuloy. Kaya naalala ko nga bro, yung nung Sunday, ito nga yung preaching ng pastor, nakaka-bless yung regarding sa message nga. Kung pansin, natignan sa buhay natin, yung eternity kasi, ayaw mo muna sa hindi mga kapatid, ay dadatnan mo yun Ngayon kapatid, how do you prepare your eternity? Yes. Because the reality of this life, that after death is eternity. Yes, amen. Financial blessing to be a blessing. Kaya nandito naman po tayo, for the sake din of eternity, we are investing for eternity. Yes, kapatid, amen. Our main kapatid na dapat natin pong ituong pansin at tignan sa buhay natin is yung eternity kasi ayaw mo muna sa hindi mga kapatid, ay dadatnan mo yun Yes, amen. Kailangan mong gawin ay maghanda. Yes, amen. Prepare to meet thy God. Yes, amen. Kung nga, kapag ayaw mo muna sa hindi kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya, ay haharapin mo ang Diyos. Mga young people, mga members, ang pagkasira ay magsisimula pag tayo'y lumayo sa Panginoon. Sabi nga ng Bible kung worse ka nung una, lalo kang magiging worse. Kung isagin nyo sa isip nyo, kung sakaling Panginoon ako ilalayo sa inyo, anong bagay na mawawala sa akin? Tandaan mo mabuti, kung sakaling lalayo ka sa Panginoon, ito yung mga bagay na mawawala sa iyo. Kaya napakalaga na tayo ay naglilingkod habang tayo ay nabubuhay. Pero habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pinagtitibay ka niya. As ang magitan niya ang Panginoon, we will find our life. In the service of the King, there is always peace and joy and blessing. Puso pa rin natin yan. Panginoon, habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako.
Kaya totoo naman talaga yung regarding sa eternity, bro. Libre na nga lang natin na natanggap sa ating Panginoon eh. Ano pa bang gagawin natin? Yes. Kailangan lang talaga maging tapat lang tayo. Actually bro, yun nga rin yung pinaka blessing din sa nangyari sa buhay kasi kung babalikan mo yung buhay ko noon, di ba? Isa akong nakaratay ako sa hospital noon. Siyempre ang iniisip mo noon yung kung paano ka sa gastusin, especially sa mga... Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, di ba? Parang butot balat na ako noon. Kaya nga bro eh. Pero, di mo, 1 taon na. Oh, di nga. Ang nakalipas, tingnan mo bro yung katawan ko, bumalik sa dati. Yung biyaya talaga. Sa biyaya talaga ng Panginoon at sa blessing din na kailangan talaga magpatuloy lang sa paglingkod sa Panginoon para Totoo naman. kasi kung iisipin natin yung mga pinagdaanan ng Panginoon sa pinagdaanan natin, wala pa tayo sa katiting ng paghihirap niya eh. Parang walang-wala talaga. Walang-wala. Walang-wala. Malayong malayo. Malayo talaga bro. Malayong malayo. Kasi kung sa atin lang, wala. Hindi natin magagawa yun. Oh, si Brother Richard na bro. Brother Richard! Good evening, bro. Good evening bro. Hello, bro. Good evening. Hello. Upo, bro. Sige bro. Thank you. Ay, sensya na, na-late ako. It's better late than absent, sabi nga. Kaya ngayon. Kape, bro! Ay, sige, bro. Alam Gusto, ko gusto naman. ko yan. Sige, bro. Pagod. Kumusta sa work bro? Ayun, okay naman. Ayun, kaya na-late ako kasi bigla kaming pinag-OT. Ayoko man sana mag-OT, syempre. OT kaso, kailangan eh. Pero tinapos ko naman, pag hindi mo kasi hindi mo sinunod, yun, may bagay na pwede kang pag-initan. Yes, tama. Diba? Kaya, alam mo yun bro, pag may time na ganun, inisip ko na lang na kung sasabihin ko yung sa tao na yun na ayoko, mahirap sa trabaho na pag pinag-initan ka, hirap eh. Hirap na may kaaway. Yes, diba? tama bro. Tama. Pag may kaaway ka, pero alam mo yun, kung hindi tayo naging Kristiyano, diba? Kung hindi ka lang siguro Kristiyano, siguro baka ano na rin yung masabi mo sa kanya. No? Papaaway ka. Kaya yun. Actually, pinag-usapan niyo. Yun nga bro, pinag-usapan na bit sa eternity. Kape muna para sa artista. Thank you bro. Gusto Yo. ko to. Amen. Ayun nga bro, napag-usapan namin ni Brother Richard yung about sa eternity at saka paano magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ko nga, kung wala tayong Diyos sa puso, parang katulad natin yung mga unbeliever. Oh, totoo naman yun. Naalala ko nga bro, di ba, nung dati nung nag-pandemic. Ngunit nang dahil sa biyaya at kahabagan nyo, ay nagawa naming tumayo kahit na may mga taong ginagamit ng kalaban para isumbong, ireklamo, at pahintuin ang inyong gawain, ay nanindigan pa rin kami. Kaya salamat Panginoon dahil ipinahintulot niyong maranasan namin ang mga bagay na ito. Alam namin na isa itong hakbang sa aming paglago at sa paglalim at pagtatag ng aming pananampalataya po sa inyo. Batid po namin Panginoon na hindi ito ang huli. Marami pa po kayong ipaparanas ng iba't ibang mukha ng problema. Ngunit alam po namin na hindi niyo po kami iiwan. Lahat ng papuri at pasasalamat ay aming hinahandog sa pangalan ni Jesus. Amen. Many Christians obeyed the voice of men and let their fear reign over their faith, who chose to follow and obey the protocols rather than doing what the Bible says. Many are eaten by their fears, worries, and doubts. But there are few who stood unmovable, few who chose to obey God, few who fought for their faith, few who trusted God. There are only few. Will you be one of them? Christians, choose faith because it matters to God. Oo, naalala ko. Nalamig yung mga kapatid. Yes bro. Nalamig yung mga kapatid, hindi halos magpunta. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Even though na binabawal ang magpunta ng church, pero hindi pa rin tumigil ang ating mahal na pastor. Tuloy pa rin ang pananambahan natin. Hindi naging hadlang ang pandemic no. Tuloy-tuloy lang. At yan, biyaya ng Panginoon kahit pa paano, hindi naman naging hadlang talaga. Nandito na pala si Brother Richard at si Brother Ronnie. Hindi po sis. Hello sis. Parati pa talaga, hindi naganda ng biskwit. Kape lang. Okay lang po. Pagdamutan niyo na po. Sige po. Thank you po sis. Thank you po. Thank you po. Mga bro,
bro, may tanong po pala ako. Ano pala yung meron sa langit? Alam mo bro, ang langit, isipin natin na napakaganda. Yeah. Pag bubulay-bulayan lang natin yung langit, talagang kasi maganda siya kasi wala tayong ibang gagawin din kundi aawitin natin yung ating Panginoong Diyos, kasama natin siya araw-araw. Kumbaga, bilang anak ng Diyos, kumbaga, alam mo, yung nakikita natin dito na kung makita mo yung mga gold yan, yung mga binibili, pinagkakaguluhan nila. Alam mo bro, pagdating sa langit, tinatapakan lang natin yun. No, bro. Di ba? Kaya, pag bro, usapang langit talagang masaya talaga. Masaya. Masaya. Sobra. Nakaka-miss pala, no? Pero meron pa akong gustong malaman bro bilang isang bago mananampalataya, ano yung nababanggit ni Pastor na mayroon daw reward sa langit? Bro. Buksan natin sa Bible natin para buksan natin sa Revelation. Mga bro, gustuin mo natin na mag-fellowship ng mas matagal. Oras na pala, napatagal yung usapan natin. Pero hindi naman sayang yung pag-usapan kasi ang pinag-uusapan about sa Panginoon Yes. Ang sarap maglingkod sa Panginoon, Yes. lalo na kung yung mga matutunan natin kung paano tayo i-guide ng Diyos sa ating buhay. Tama naman. Bagamat ganun pa man nangyayari bro, gabi na rin. Mauna na ako bro. Bro, mauna na din ako yun. Late na rin oras na rin. Sige Galing pa bro. ako trabaho Pray muna tayo. Basta bro go forward lang. Turning back, no turning back. Go forward. Amen.